Hello, ka-tune in! Kumusta? Napansin ko lang, puro ako nagkukwento sa mga nakalipas nating episode. Kaya ngayon, ang magkukwento naman sa atin ay ang ilan nating mga ka-tune in. Mga kwento ng paghihirap, pagtsatsaga at pagkakaroon ng pinapangarap na sariling tahanan. Ano man ang iyong trabaho at pinagdadaanan, siguradong makaka-relate at mai-inspire ka dahil ito ang kwento ng pagsikap at pag-abot ng pangarap. Nandito po tayo ngayon sa Severa, Mabalacat, Pampanga. Kung naaalala po ninyo sa Saan Meron vlog natin, dito natin natagpuan ang mga mura at magagandang bahay. At ngayon naman, dito rin natin natagpuan yung mga ka-tune-in nating may magaganda at saka nakaka-inspire na kwento ng buhay. Ang makakahuntahan po natin ngayon ay si Japet Ambane. Dito sa Mabalacat, Pampanga niya natagpuan ang katuparan sa kanyang pangarap. Halika, samahan niyo ako. Guguluhin natin siya ngayong hapon na to. Dali lang. Tao po! Japet, anya ka na ba? Ay, good morning. Ay, good morning. Good afternoon, Japet. Kumusta? Okay Parang na. may mga ginagawa pa dito. Opo, pasensya kasi ano tawag yun? Papatapos pa lang yung bahay ko eh. Oo. Teka muna pala, kailan ka ba lumipat? Nakalipat ka na ba? Nakalipat na ako, bali nung December kasi yun yung time na na-take out yung bahay. Tapos, syempre magpapasko at bagong taon. So, minadali na rin namin na mailipat talaga makalipat. para dito na sa bagong bahay. Pwede ba nating pasukin? Sige po, pasok Oo. kayo. Pasensya ka na ha. Uguluhin ka na namin. Yun. First time na magkakaroon ka ng sariling bahay mo. Oo. First time po talaga. So, napakalaking achievement para sa akin. Napakabata mo pa pala. 24, tama? Oo. Kaka-24 ko lang nung January 6. Aba, happy birthday. Thank you. Belated happy birthday. Tingnan mo yan ano. Pero bago, tanong ko lang, paano ka napadpad dito sa Mabalacat, Pampanga? Ikaw pala taga Davao. Mahabang kwento, pero may ka-LDR kasi ako. So, ngayon, nasa Manila siya. Tapos sinikayat niya akong mag-explore kung sa baga para kasi mas marami ring trabaho na nai-aalok dito. Since na-assign siya dito sa Pampanga, sumunod na rin Sumunod ako. ka rin, oo. So, nag-solo ka na rin. Oo, nag-solo na Ano rin. yun? Nangupahan ka? Nangupahan. Malapit dito rin sa Dao. Mm. So, malapit lang yun sa SM Clark. Mm. So, nangungupahan ako doon. Magkano kalaki yung inupahan mo? Maliit lang, siguro parang kwarto ko sa taas. Ganun yung size niya. Tapos, monthly, Magkano upa? 6,000. Tapos 6,000. hindi pa kasali yung Yung tubig, bill. kuryente. Oo. Yung mga gaano katagal na gano'n ang sitwasyon mo? Kung mga 2 taon. 2 taon, Oo. naku. Oo. Kasi yung pangatlong taon ko, napadpad na rin ako dito sa Severa. Doon ako nangupahan ulit. Nangupahan ka muna dito Oo. sa Severa, okay? Isang taon rin ako nangupahan. Magkano upa naman doon? Ang upa doon, mura lang, 5,500. ang umpisa, Sa'yo oo. lang yung kuryente, tubig. So ano yung naging pinaka-turning point, di ka nga, para sabihin mo na, ayoko nang mangupahan, sawa-sawa na ako, gusto ko nang magkaroon ng sarili kong bahay. Yung pinaka-first, like pag nung nag-a-apartment ako, limited lang yung mga kapunta, hindi pwedeng mag-overnight, magstay doon sa bahay mo, kahit family mo. So, like, hindi ka pwedeng mag-alaga ng pet. Tapos may mga times pa po na like, yung kuryente mo kasi wala kasi doon sa amin, parang sila lang nagka-calculate. So, Wala ka sariling minsan metro. mahal, minsan oo, maganon siya. Aside sa mga maiingay nga yun sila. Eh, pag sa work kasi namin, every month may mga changes. So, oras ng pasok, minsan, lalo na nag-pandemic, so napaka daming rason kaya nag-decide na
kumuha na lang talaga ng sarili. Bakit dito mo napili sa Severa kumuha ng property? Is just mga katrabaho ko talaga is dito nakatira na Mm. naging kaibigan ko na. So nung napadpad ako dito sa Severa, na maganda na yung Severa kasi all-in na talaga. Meron yung mga amenities nila, meron silang may gym sila, tapos yung swimming pool nila. Ngayon, ang Tas, laki na swimming pool. Ang laki ng swimming pool talaga. Kumbaga nandito sa Severa yung mga amenities na kumbaga swak na swak sa gusto mo, no? Oo, swak. Bukod doon sa amenities, ano pa yung nagustuhan mo dito sa community na to? Ang dami kasi like kung magsisimba ka na yung church, walking distance lang talaga. Kung mag-grocery ka, yung Robinson, harap lang mismo siya. Tapos kung may mga papers ka na lalakarin, nandyan na rin yung City Hall. Oo nga harap. pala, ano? Oo. So talagang all Saka in nandyan talaga din yung siya. police. Nandyan din yung Pagkatapos, police din po. Tapos may mga ambulansya pa sila dyan, naka-ready. Hindi tinipid yung daan. So nakikita ko yung bundok. So since mahilig nga ako mamundok, nagustuhan ko yung spot na yun. Kaya yun yung dahilan. Kaya ito talaga yung spot na napili ko. Hindi ka ba nahirapan na magdesisyon na kumuha ng bahay? Kasi, alam mo, meron kang monthly na huhulugan dyan, meron kang obligasyon. Hindi ka ba natakot? Hindi naman kasi naisip ko rin since member na rin ako ng Pag-ibig. So, naisip ko parang nagbabayad naman ako ng Pag-ibig. Bakit hindi na lang ako mag-apply ng house loan? So, nung kumuha akong bahay, nung pagpadpad ko talaga, since siguro tapos kong mag-aral, nasa isip ko na magkaroon ng sariling bahay. Kasi nung nangungupahan ako dito sa Pampanga, so may mga times pa yan na like yearly, tataas sila ng rate. At kontrata kasi yon. So, pag hindi mo naman sinunod o hindi mo tinapos yung kontrata, babayaran mo rin yung remaining months niya. So, talagang kung i-compare ko siya sa monthly ko na nangungupahan ako, kaysa kumuha akong bahay, napaka-konti lang yung difference niya. At ito nga, Sa'yo to. magiging sayo. Sa akin talaga yung bahay. So, talagang malaki siyang, kumbaga natupad ko yung goal. Ano sabi nung mga magulang mo, nung nabalitaan nilang meron ka ng sariling naipundar? Tuwang-tuwa sila kasi talagang kaya kong tumayo sa mga sarili kong paa. Tama yung mga decision ko sa buhay. Kahit may mga ang daming challenges. Pero ayun, napagtagumpayan naman kahit paano. Hindi ka ba mahihirapang magbayad? Kumusta naman hanap buhay mo? Sa call center kasi ako nagtatrabaho, so bali 5 taon na ako. Sa parehong kumpanya? Isang Oo, kumpanya? Oh, galing ano? isang kumpanya siguro. Dahil sa tiyaga ko kahit mahirap, so syempre ibang lahi yung kausap mo. So talagang pataasan na ng pasensya, pahabaan lang. Alam mo, sobrang laking achievement na 24 anyos ka pa lang. Meron ka ng sariling bahay. Alam mo, pangarap ng katulad ko, padre de pamilya ako. Bago ako nag-asawa, sabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-aasawa hanggat wala akong sariling bahay. Kaya nung nagkaroon ako ng bahay, na hinuhulugan ko lang nung umpisa, 33 years old na ako. Ikaw, 24 pa lang, meron ka na sarili mong bahay. Galing. Thank you po. Oo. Talagang Okay. Doon sa mga nanonood sa atin ngayon, ang tawag natin mga ka-tune in, ano ang maipapayo mo sa kanila? Lalo na yung mga matagal ng nangungupahan, yung nangangarap din magkaroon ng sariling bahay. ang maipapayo ko siguro, talagang kung kaya naman kasi lalo na sa mga nangungupahan, so kung ako, i-recommend ko rin na kumuha talaga ng bahay kung may pera naman, kung lalo na kung maganda naman yung kinikita. Siyempre sa una mabigat talaga kasi siyempre merong equity na babayaran. So kaysa naman magwaldas ka lang ng magwaldas, so ipundar mo na. Isipin mo na yung kinabukasan mo hanggang
ganito ba, hanggang magtanda ko, ganito na lang ba yung trabaho ko, wala pa akong bahay, mumupahan na lang ba ako ng habang buhay. So, kung ako, itong Westchester, I mean yung Severa, napaka-the best rin yung talaga yung spot, di ba? So, all-in siya. So, kung sila, like yung mga katrabaho ko, marami namang promotion na binibigay talaga si Severa eh. Like yung 20,000 na pabahay niya, yun yung town Sion. Talagang tutulungan ka rin naman ni Severa eh. Kasi ako, nung nag-apply ako ng pabahay talaga yung totoo is talagang kinakabahan ako kasi maraming requirements eh. Naisip ko lang, no? Sabi, ilang taon yung mo dito, yung term mo dito para sa pag-ibig? 25 years. to. Naalala ko lang, no? 5 years ka nang nagtatrabaho. Most of the time, nangungupahan ka. Mga 3 years mahigit, umuupa ka. Oo. No? Kung yung inihulog mo pala dito sa inupahan mo, ipinanghulog mo na dito sa pag-ibig. 22 years na. 22 years na lang ang natitira Oo, sa iyo. No? tama. Talagang tama ka dun sa payo mo sa mga sa ibang umuupa lang. No? Kasi parang naguhulog ka sa alkansya, butas pala. No? Achievement siya. Yung may times nga na nung nakuha ko na yung bahay na take out na. Umiyak ako ng parang katagal-tagal dito sa bahay na hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng sarili kong bahay. So talagang napaka-overwhelming talaga manangyari. At sana yung experience mo, ma-experience din ng mga nanonood sa atin. Basta wag lang sumuko sa mga pangarap, magsipag lang talaga always, and talagang dapat kahit bata ka, nagpaplano ka, kasi may job ka, may perang pumapasok, tapos hindi ka nagpaplano, talagang munawaldas mo lang sa kung ano-anong mga bagay na hindi naman importante, walang mangyayari talaga. Dumating na rin ako sa point na gano'n na since ang hilig-hilig ko nga mag-travel, isip mo, wala na ng pera, ng trabaho ng maayos. Ganong Ganun, dumating yung punto na nawalan ka ng pera? Oo, dumating yung puntong ganun. So, napakahirap, pero na-survive naman. Japet, ito bang nangyari sa'yo yung ginawa mo na to? Sa tingin mo, natupad mo na yung, at least, yung major na pangarap mo? Isa to sa mga major na pangarap ko talaga magkaroon ng sariling bahay. So, talagang masasabi ko naman na natupad ko na talaga siya. Pero marami pang susunod. So, mangarap lang ng mangarap, huwag lang huminto. So, talagang sipag, tiyaga lang talaga. Tapos, dapat porsigido ka araw-araw sa pagising mo. Talagang ikakabuti ng future mo. Wala sa edad po talaga. Ang future mo, wala sa edad po talaga. I'm sure sa mga nanonood sa atin, lalo sa mga bata, maraming na-inspire sa kwento mo. Japet, maraming salamat. Mabuhay ka. Sana yung iba mo pong pangarap matupad. Sana po. Thank you. Ha? Panalangin. Nakakatuwa talaga tong si Japet. 24 years old pa lamang, may sarili ng tahanan. Sabi nga niya, you're never too young to dream big. Iba naman ang istorya ng susunod nating makakakwentuhan. Ang sabi naman niya, it's never too late to change your life. Katyunin, narito na ako sa harap ng bahay ng susunod nating makakahuntahan. Alam niyo, balita ko, lahat pinasok ng taon to. Tricycle driver, jeepney driver, construction worker, at kung ano-ano pa para lang po masuportahan yung kanyang pamilya at mabili itong bahay na to. Hali po kayo, ating alamin ang kwento ng pagsisikap at pag-abot sa pangarap ni Ali Cabasig. Teka, magpe-face mask muna ako. Tao po. Tao po ako. Ay, Sir Ali. Ay, Kuyang. Magandang lalaki po. Ay, thank you. Ito ba si Ma'am Edna? Ay.
Thank you po. Tuko po kayo. Ay, thank you. Thank you, Kuya Ali. Ate Edna. Hello po. Ay, nako. Pasensya na kayo. Nang abala ako sa inyo. Okay lang po. Kumain na ba kayo? Ah, Parang pakakainin ko kayo. Sa bahay niyo nga pala to. Opo. Kumusta po? Matagal na ba kayo ditong nakatira, Kuya Ali? Since 2012, nasa Pampanga na po ako. Then, ngayon pa lang po dito, kailang last year lang, lumipat kami rito sa Palilipat lang bahay namin. dito sa bahay na to. bahay po. Siguro ikwento niyo sa akin, kayong mag-asawa, ano, gaano ba yung pinagdaanan niyo bago kayo magkaroon ng sariling bahay? Una, siguro saan kayo nagtrabaho, Kuya Ali? Dati po, naging tricycle driver po ako. And then, yun dati ang hawak ko talaga tricycle. Tapos, ay naging construction. Tuto ako nag-drive ng 4 wheels. Kaya yun, naging jeepney driver ako rito sa Mabalacat. Alam niyo, pag nakikita ko yung construction worker, parang tingin ko, isa sa pinakamahirap na trabaho yan. Mahirap po, lalo po yung magpapalakas sa init, pag-aalo ka ng semento, gagawa ka ng bahay na hindi naman sa'yo. Yun ang mahirap dun eh. Saka po that time po yung rate po kasi nata 200 something lang. 200 lang. 200 something. Tapos ilan yung binumaasa sa'yo? Apat po yun. Apat. Apat pa po ng kompleto po. Apat na mga bata, tapos dalawa kayo, di anim. Ano po kami. Tapos nangungupahan pa kamo kayo. Ako, Nako. paano kami nun. Hindi kasi, kayo nagbabudget. Masakit po sa ulo. Gaano naman kahirap maging tricycle driver? Anong oras ba duty mo na kumbaga? Mahirap po, duty ka na madaling araw, alas 4. Tapos hanggang gabi po yun, hanggang alas 10, alas 11. Pag minalas-malas ka pa, araw at ulan, kawawa yung binti mo doon. Hindi mo makakalakad. Hindi ka makalakad. Masakit. Pwede ka malumpo. Ganun ano yun eh. Masakit ng Nangyari driving. naman po one time. Kaya, Hindi siya makalakad. ngayon, Kaya nag-retire ka sa Kaya pag-tricycle. nag-retire ako doon. Gaano katagal ka naging construction worker? Mga may 2 months din po. Tingnan ko lang yung kamay niyo kung makapal. Oo nga, construction worker dati. Mga Palagi 2 ko months din. naglalaba pa kayo ni Mrs. Ano? Opo. Biro lang. Siya lang po rin. Kumbaga, tulungan naman. Tapos natuto ka kamong magmaneho. Magmanayo. Tinuruan ako ng isang kasama ko sa construction. Malaki rin ano ko sa kanya dahil sa kanya, hindi ako matutulog. 4 wheels. Oo. So, kumbaga, gusto mo rin talaga makaalis sa construction. Opo, talagang gusto ko talaga. Tapos, nung marunong ko na magmaneho, Ayun, ano ako ng jeep dito sa Balacat. mas malaki na siguro ang naiuwi mo kay Ate Edna, no? Mas malaki naman. Medyo okay naman po. Kahit pa paano. Pero tuloy pa rin yung pangungupahan niyo. Tuloy pa rin po yun. Magkano ba ang upa? wala nung tricycle driver siya, siguro po yung nare-rent lang namin bahay nun, nasa 1,600 a month. Yun sa Cavite pa po yun. Cavite pa yun. Tapos nung maging jeepney driver siya, syempre, kahit po paano, nalipat kami dito sa Pampanga, iba rin po yung rate ng bahay dito. Magkano Kahit naman po dito? ng upa, 3. 3,000. 3,000 Increase, halos na doble dun sa Times 2 po, Cavite. di ba po, nakakapanibago. Naging ganun po siya. Pero Wala po kasi. ang sukat ng bahay, pareho din. Halos ganito mas parehas din din. Halos Kaya lang hindi po siya gawa. Kumbaga po, as is. As is. bear, ano. Siguro, kwento niyo sa amin, ano yung pinaka mahirap na yugto ng buhay niyo? Napakahirap po kasi, syempre, umuupa lang tayo. Once na hindi ka makapagbiyahe ng isang araw, parang isang linggo ko nang iindahin. Yung ganun po. Kasi nga po, umuupa lang po kami. Bawal magpahinga. Bawal magpahinga, Bawal parang pong magkasakit. ganun. Ganun. Ano po, minsan dumarating po yung time na, syempre ang pagkakasakit, hindi naman po talaga kasali. So, merong nagkasakit, mamimili ka lang, gagamitin mo ba sa hospitalization to, o ibabayad mo ng bahay mo. Update ng bayad, makikiusap. Yata pong pakiusap na yon, akala po namin okay na. And then sooner or later, malalaman niyo po na meron na pong titira sa, uuwi na po yung kamag-anak ko, ganyan. Gumagawa na po na sila, nag-reason out na po siya. Para Opo. kayo mapaalis. Ano pakiramdam doon, Kuya Ali, yung parang para kayong pinapalayas na dun sa inuupahan? Siyempre po, masakit para sa akin po yun eh. Hindi mo alam kung saan pupunta. Kaya, ito po, sa pakiramdam po talaga sa akin, sir, sobrang sakit sa akin.
bakit ganito kami? Wala kaming pwestong talagang para sa amin. Gaano ka sakit para sa isang magulang na makikita mo yung anak mo? Hindi lang yung paglipat kundi yung wala bang katiyakan yung kung kailan ka pa aalisin dun sa inuupahan. Napakahirap po nun sa amin kasi po, syempre, kung yung bata masaya sa lugar na yon, tapos biglang sa isang iglap lang po, bukas ala na naman na po kami dito sa lugar na to. Parang nagbabago-bago po kasi yung ambience ng ano nila eh. Kailan po dumating yung punto na ayoko nang mangupahan? Sabi mo, gusto ko nang magkaroon ng sarili kong bahay. Simula nung napasok ko bilang company driver, sabi ko may opportunity na ako kumuha ng pag-aari ko nung sa akin. Yung hindi na kami aalis. Dito na kami mag-i-stay. Nabanggit nyo kanina, kayo ay pumasok dito sa kumpanya bilang company driver. Paano po yun? Kailangan ng driver ng Westchester. Kaya nagbakasakali po ako. Ito pa naman kumpanya, ang project nito puro pabahay. Apo. Tapos kayo magtatrabaho, wala kayong sariling bahay. Apo, No? oo. Hindi kita na lang po namin yon kasi ganun din naman po eh. Kahit di ba po, gagawa nyo ng paraan, babayaran nyo din po. Manghihinayang pa po ba ako sa 1.6 na idadagdag ko? Tapos komportable ka naman po. Ano ang pagkakaiba na nakatira ka sa isang bahay na inuupahan mo at sa isang bahay na itinuturing mo sa iyo? Malaki po, Malaki. malaki po, sir. May numero po yung galaw nyo po, hindi mapagdidesisyon. Para kaya kang tumutuloy sa alambre. Dito, sa'yo, kahit anong gawin mong gusto mo, magagawa mo, ganun yun. Tapos po, maganda na rin po dito kasi kung dati-rati nasa basta ka lang na public school, dito po semi-private po yung Dalis. Oo. Libre naman po kasi honors po kami ng Sibera. Maganda rin po. Dahil dito sa Silvera, pagka nakatira ka dito, lahat ng anak mo pwede na dyan. Oo, pwede naman po eh. Walang bayad. Wala pong bayad Wala dyan. naman. Malapit din po sa market, yan lang po sa labas. Maraming community po kasi rito. Talaga, bawat galaw mo, nandyan na lang. Hindi, ikaw po bilang padre di pamilya, Kuya Ali. Tayo kasi ang talagang sinasandalan ng pamilya natin. No? I-share mo nga sa amin kung ano, kahit paano may yabang ka ng konti. No? Di ba? Kahit paano, di ba? Para sa mga anak mo, ikwento mo sa amin, Kuya Ali, yung confidence na naibigay sa iyo nitong meron ka sariling bahay. Siyempre po, natutuwa rin ako sa naging buhay ko ngayon, naging buhay namin ngayon. Medyo nag-level up na rin. Kung ba level up? Kung level up. Nung dati para kang down. Yung pag nakita mo yung anak mo, minsan kakain na lang sila, lugaw, ganun. Pero masakit sa akin yun eh. Ay, tapos ko ba kaya lugaw? Napakasakit sa akin yun. Ama ko eh. Kaya anong hirap gagawin ka para maiangat ko sila? Dahil kasi tatay ako eh. Ako dapat hindi silang gagalaw ako. Yun po, maano po sa akin. Proud na proud po siya na nagkaroon po siya ng sariling bahay. Sobra po. Yung dati. Masaya po ako. Yung dati po na, ay, huwag mo sulatan yung dingding na kung magagalit yung may-ari ng bahay yun. Ngayon po, sige, sulatan niyo lahat na papalo ko kayo. Ganun na lang po. Hindi, alam ko na naiiyak pa nga kayo ngayon. Pero alam ko yan luha ng kaligayahan no? Kuya Ali. Opo. So, mas happy yung mga bata ngayon. Mas sobra. Andiyan ba yung mga bata? Andiyan po. Ito po yung anak ko po. Halika dito. Asan si ate mo? Ano Ito po si Rachel Ali. Siya po yung bunso. Bunso, Ali Kabasig. Ayun. Ito Ito yung po. 11 years old. Anong Apo. grade mo na? 6 po. Grade 6. Ito po yung panganay ko po. Ito po yung 17. 17. Mag-18 na po siya. Anong gusto niyo sabihin niyo sa mga nanonood sa atin na ngayon nangungupahan pa lamang? Ali? Huwag silang sumuko. Huwag silang agad-agad na
bumitaw sa anumang gusto nilang marating. Merong awa ang Diyos, ibibigay ng Diyos yan. Siyempre, kailangan din natin ng kumilos para maabil natin yung gusto nating maabot. Ayun po, wala po, hindi po basihan ng edad para po makarating po kayo kung saan nyo po nais makarating. Kung nangangarap po kayo magkaroon ng sariling bahay, ano po mo ng edad nyo, wala naman pong imposible, manalangin ka at gumawa. Tapos dito po yung taon ng opportunity. Kaya grab all the opportunities po. Ayun. Thank you. Maraming salamat. Pero Thank you po. pwede ba mag-selfie tayo? Pwede po. Narinig po natin ang kwento ng isang driver at kwento ng isang call center agent. Opo, magkaiba po yung kwento ng kanilang buhay, magkaiba rin yung hirap na kanilang pinagdaanan, pero iisa lang ang direksyon ng kanilang kwento. Ang kwento ng pagsisikap at pag-abot ng pangarap. Tandaan, may paraan po para makamit ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Malay mo, baka dito sa Severa, Mabalacat, Pampanga, matupad ang inaasam-asam na magkaroon ng sariling tahanan. O paano? Hanggang sa susunod na kwento ng pagsisikap at pag-abot ng pangarap. Bye! Happy weekend! Woo! Shout out sa inyo mga ka-tune in! Thank you for watching! Pagpasok ng bagong taong ito, naghanap-hanap na po ako online if saan makakahanap ng abot kayang pabahay. At agad ko pong nakita yung vlog ni Katunying sa kanya pong channel. Talaga namang napaka-informative po ng kanyang vlog. Katunayan nga po, after a week na napanood ko yung kanyang vlog, pumunta po agad ako sa Mabalacat, Pampanga para kumuha o magpa-reserve ng isang unit sa Severa. Nakakatawa pa po ay nakita ko pa po ng personal si Katunying noong araw din po na iyon. Kaya masaya po ako at feel ko isang sign po ito na magandang desisyon po yung aking ginawa na kumuha ko ng isang unit sa Severa. Katunying, more power po sa inyong channel. Mabuhay po kayo.